Mga kapatid, paano po ninyo masasabi ng isang tao, yung buhay po niya ay masagana na, maayos na at pinagpala? Dahil po ba nasa kanya na ang lahat ng bagay at wala na po siyang pangangailangan? Dahil po ba wala po siyang sakit at karamdaman? Dahil ba maayos ang kanyang pamilya o mga mahal sa buhay? At dahil po dito, masasabi na po natin na tunay na pinagpala siya at maayos na ang kanyang kalagayan? Tanong mga kapatid, sino po kaya sa atin ang nasa ganito ng estado ng buhay? Meron po ba na naririto na makapagsasabi na ganito na ang kanilang kalagayan? Well, kung sakali po na meron man, no? Congratulations. Tunay po na ang buhay mo ay masasabi kong bless o pinagpala ka. Pero ang alam ko pong totoo, mga kapatid, hindi po sa lahat nangyayari ito. Amen. Pwedeng may pera tayo, pero kumusta ang ating pamilya? Ang relasyon po natin sa isa't isa, ang kalagayan po nila. Pwedeng maayos naman ang ating pamilya, pero masasabi po ba nating sagana tayo sa lahat ng bagay? Pwede rin namang sagana po tayo at maayos naman ang pamilya natin. Pero kumusta po ang ating pong health? O yung health po nila? Kamusta po kaya? Pwede naman po wala tayong sakit at karamdaman, pero kulang naman po tayo sa lahat ng bagay. Kahit ano po ang sabihin po natin, meron at meron pa rin po tayong masasabi sa sarili natin na kulang pa rin. Amen. Hindi po siya ganap. At kung hindi po siya ganap, mga kapatid, then hindi po natin masasabi na ang buhay natin ay kasiya-siya. Pero sa tingin niyo po, kaya mga kapatid, ay pwedeng mangyari na ang buhay po natin ay maging ganap at kasiya-siya. Pwede po kaya? Pwede po kaya? Hindi po dahil yun ang gusto natin, kundi yun po ang gusto ng Diyos para po sa atin. Yun po kasi ang mahalaga po rito. Hindi lamang po yung bagay na gusto mo o gusto ko, kundi kung ano ba ang gusto ng Diyos para sa buhay mo at para sa buhay ko. Yun po yung nagmamatter. Amen po. Ito po yung teksto. Kaya lamang po marito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. So dito po ipinakita po ng ating Panginoon ang pagkakaiba ng layunin po nila. Dalawa po kasi ang tinutukoy dyan, si Satanas at saka po ang ating Panginoon. Amen. Si Satanas ang layunin ay magnakaw, pumatay at magwasak. Pero si Lord ang layunin ay bigyan tayo ng buhay, buhay na ganap at kasiya-siya. Amen. Pero mga kapatid, here is the question, ano po ang nangyayari? Yung po bang nais ng Diyos o yung nais ng kaaway ang nakikita natin na nagaganap sa buhay sa marami sa atin? Sa dalawa, alin po ang mas nakikita? Alin ang mas nananaig? Yung pong layunin ng kaaway sa buhay po natin o yung pong nais ng Diyos na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin? Lahat po ng negatibong nangyayari o pangyayari sa buhay po natin, mostly, side po ito ng kaaway. Amen po ba? Sinabi ko pong mostly dahil hindi naman po lahat ng pangit na pangyayari sa buhay natin ay galing po sa kaaway. Sapagkat meron pong pinapayagan ng Diyos na pangyayari sa buhay po natin kahit ito po ay negatibo dahil gusto po niya na may itama sa iyo at sa akin. At yun po ang paraan niya, kumbaga. Pinaparusahan tayo ng Panginoon para ma-realize po natin yung kasalanan natin. At yung parusa, hindi natin pwedeng sabihin positibo. Iyon ay isang negatibo. Gusto ko lamang pong maging balance ito, yung sinasabi ko po sa inyo. Amen po ba? So lahat naman po ng magagandang bagay na pwedeng nangyayari sa buhay natin, pwede nating i-consider na iyon ay sa side ng atin pong Panginoon. Bagamat pwede rin pong gumawa ng magandang bagay sa tao, ang kaaway. Pero alam natin, kapag ang kaaway ang gumawa ng maganda sa iyo, meron lagi siyang hinihinging kapalit. Tama po ba?
Kasi po sa Matthew chapter 4, nung kinukso po ni Satanas ang ating Panginoon, may inoffer sa kanya. Ang sabi niya, bibigay ko sa iyo ang karangyaan at lahat ng nakikita mo sa sanlibutan, mapapasa iyo, worship me. So kaya rin po niyang mag-offer ng magagandang bagay, kumbaga. Sa unang pananaw, parang maganda. Pero ang dulo nun, kapag siningil ka, hindi mo na ito ikasisiya. Now, tanong, Bishop, paano po natin madidistinguish yung galing kay Lord at yung galing kay Satanas? Kung parehas lang sila na maganda ang inaalok. Paano madidifferentiate yun, mga kapatid? So ito po sinabi ko ng minsan sa inyo. Kapag po yung magagandang bagay na nangyayari sa inyo, na iniisip niyong blessing iyon para sa inyo, pero iyon na po ang naglalayo sa inyo sa Diyos, hindi po yung galing sa Panginoon. Ulitin ko po, anything na magandang nangyayari sa buhay mo, sa pananaw mo, at kinukonsider mo na iyon ay blessing na galing sa Diyos, pero yung pong buhay mo ay nalalayo sa Diyos, then hindi po yun galing sa Diyos. Sapagkat in Galatians chapter 5 verse 8, sabi ron, hindi yan gagawin ng Diyos na tumawag sa iyo. Amen po. Mga kapatid, ngayon, kapag naman po, yung pong pagpapala ay galing sa Diyos, the more na pinagpapala ka ng Diyos, the more na nalalapit ka sa Diyos. Amen. Sapagkat yun din po ang paraan mo na para po pasalamatan yung kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Sa Proverbs 10:22, ang pagpapalang galing kay Yahweh, walang kalakip na kabalisahan. So doon po natin makikita kung galing po sa Diyos yung blessing o galing po sa kaaway. Titingnan mo lagi yung posisyon mo kung saan ka nahahata. Kung pagpapala ng Diyos, lalo kang nalalapit sa Diyos. Kung hindi ko po pwedeng sabihin pagpapala, kung galing po sa kaaway, inilalayo ka naman nito sa Diyos at nililibang ka ng kaaway para po i-divert ka sa bagay na dapat sana iyon ang ginagawa mo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Now, ito po ang totoong nangyayari sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Mix. Anong ibig sabihin mix? May maganda at mayroong pangit. Why? Dahil may nagagawa tayong gusto ng kaaway natin, and at the same time, may nagagawa rin tayong yun din ang gusto ng Diyos. So kaya po mga kapatid, hindi natin po ma-achieve yung 100% na nais ng Diyos sa buhay po natin. Bakit po? Kasi minsan ang buhay natin, nagagawa natin kung ano yung nais ng kaaway. At yung nais ng kaaway, pag ginawa po natin, may consequence po yun na nagaganap sa iyo. On the other side naman, dahil nga mga Kristiyano tayo, may ginagawa rin tayong magagandang bagay sa side naman ng Panginoon. So ang nangyayari, wala po tayo ngayon saan? Sa iisa lang. Nagiging mix ang atin pong buhay. And for that reason, mga kapatid, mayroon pong mga nagaganap na hindi rin maganda sa buhay natin. Dahil yun po ang bunga. At yan po ang title ng mensahe po natin ngayon. Isang buhay na ganap, sapagkat ito po ang nais ng Diyos. Amen. Gusto niyo po bang maranasan yung ganitong klase ng buhay? Say amen. Para po yatang hindi kumbinsido ang lahat. Gusto niyo po bang maranasan yung pong ganitong klase ng buhay? Buhay na ganap at kasiya-siya. Okay. Hindi po ba niyo napansin, mga kapatid? Tingnan niyo. Minsan, kapag kaho dito ay paulit-ulit na challenge kayo to do something, meron po kasing dahilan yon. Okay? Ulitin ko ulit. Gusto niyo po ba na maranasan ang ganitong klaseng buhay? Yan. Lahat ng sumagot ng amen, mangyayari po yan sa inyo. Amen. Okay. Bakit ko po nasabi? May basihan po ako dyan eh. Eto. Sinabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa, kaya nga meron tayong usapan, sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Amen.
Kung meron daw isa, pinagkakaisa natin ngayon. Kaya tinatanong ko kayo, gusto nyo ba? Sabi nyo, amen. So nagkakaisa po tayo ron. Amen po. Hindi lang yon. Sapagkat sa bilang 14:28, tingnan nyo po sa English, say to them, as I live, declares the Lord, what you have said in my hearing, I will do to you. Ang Tagalog, sabihin ninyo sa kanila, pinasasabi ng Lord, okay, na ito pinasasabi ko, buhay akong si Yahweh. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Amen po ba? Ano po ba yung pinag-uusapan natin ngayon? Kaya tinatanong ko kayo, ano ba ang gusto ninyo? Gusto niyo po ba na maranasan yung buhay na ito? Sumagot tayong amen, amen. Kaya po mahalaga na sumasang-ayon tayo. Dahil kung ano raw po pinag-uusapan po natin, iyon ang kanyang gagawin. Amen. At siniguro po niya ito sa Jeremiah chapter 1 verse 12. Tama ka, sabi ni Yahweh. At ako'y magbabantay, pagkat ibig kong matiyak na magaganap nga ang aking sinabi. Ano ba kanyang sinabi? Na gagawin ko ang anumang marinig ko na pinag-uusapan ninyo. Amen po ba? Depende yun sa atin kung pinanghahawakan nga po natin. Kaya napakahalaga mga kapatid. Amen. O, tingnan niyo pa ito. Isaiah 55:11. Englishin uli natin. So shall my words be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it. Tagalog. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang Diyos ang nagsasalita, ha? Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin ito ang aking ninanais. Nagkakaunawaan po ba tayo, mga kapatid? There is power in agreement. Kaya mahalaga sa atin, kung umaayon ka sa naririnig mo, dapat nagsasabi ka ng amen. Napakalaki palang bagay, kapatid, na hindi ka lang nakaupo. Kapag naririnig mo yung mensahe ng Panginoon at nagkukonfirm nito doon sa bagay na gusto mo, na maganap sa buhay mo, dapat proud kang sabihin, amen! Hindi amen. Parang walang dating amen po ba? Yan, dapat ganon. Parinig mo sa kaaway, amen. Yan. Akala lang po kasi natin walang use yung word na amen Mga kapatid, basahin nyo ang Leviticus chapter 27. Sunod-sunod na binanggit doon. At sasagot ang kapulungan, amen. At sasagot ang kapulungan, amen. Kapag po sinasang-ayunan nila, ibig sabihin, pag may sinabi ang Panginoon at sinagot mo ng amen, kinonfirm, umaayon ka, then yun ang mangyayari sa iyo. Pero hanggang hindi ka umaayon, hindi magaganap yan sa buhay mo. Amen po. So let's go back doon po sa pinag-uusapan natin. Kung paano mangyayari na tayo po ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Okay? Number 1, ang Diyos lang ang ating paglingkuran. Yan po yung challenge. Gusto mo pala ng buhay na ganap at kasiyasiya, then Diyos lang ang iyong paglingkuran. Text to. You shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. And I will take sickness away from among you. None shall miscarry or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. Tagalog. Akong si Yahweh, ang siyang lamang ninyong paglingkuran. Siya lamang. Kung magkakagayon, ito yung promise niya, pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin, at ilalayo sa anumang karamdaman. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog, at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Amen po ba ang kapatid? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. That is His promise. So, kayo na po ang sumagot. Hindi po ba ito isang pagpapala na sa buhay natin? Yung pong bagay na pinanggit dyan. Hindi tayo magkakaroon ng sakit at karamdaman. Wala po sa ating wala sa ating mababaog. Di ba? Walang miscarry. So ito ay isa pong blessing. Amen mga kapatid. Pero ito po ba ang nararanasan ng marami sa atin? Hindi.
Why? Dahil hindi lang po kasi si Lord ang ating pinaglilingkuran. Meron pa tayong higit na pinapahalagan kaysa Kanya. Sino, alam niyo kung sino yon? Sarili natin. Yung mga bagay na hindi natin kayang iwanan at talikuran ng para sa Kanya. Minsan po na ipagpapalit natin siya sa mga bagay na akala natin yun ang mahalaga. Dahil nasusunod pa rin natin yung gusto natin at hindi ko ano ang gusto po niya. Kaya hindi po nangyayari yung nais ng Diyos na buhay na ganap at kasiya-siya. Ulitin ko, bagamat yun po ang nais ng Diyos, pero hindi po mangyari yung gusto ng Diyos sapagkat nakita po niya sa atin na hindi naman siya talaga ang tunay nating pinaglilingkuran. Sabi po niya sa 1 John, do not love the world or anything that belongs to the world. If you love the world, you do not love the Father. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Nakakapatid, very clear na sinasabi riyan, mamimili ka lang sa dalawa. Eh ano ba sabi po niya? Love the Lord, thy God, with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. Di ba? Lahat, love the Lord thy God. So kailangan po mga kapatid, siya ang number one sa buhay po natin. Amen. Sapagkat you cannot serve. Hindi ko pala nabura yung aking teksto. You cannot be a slave of two masters. You will hate one and love the other. You will be loyal to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapoputan niyang isa at iibigin ay ikalawa, o kaya magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. So hindi pwedeng dalawa, kailangang mamili tayo, amen? Kung alin sa kanila ang dapat nating paglingkuran. Kaso mga kapatid, tingnan nyo ang sabi ng iba. Ito masakit. Sinasabi nila sa Diyos, huwag silang pakialaman. Hindi nila kailangan ng kanyang mga aral. Sino ba ang Diyos para sambahin nila? At kung sa kanya raw ay maglilingkod, ano daw ang makukuha? Nakita po ninyo, katuwiran po nila, huwag silang pakialaman. Amen. Bakit? Kasi nga po, hindi nila gusto na sasawayin mo sila sa bagay na ginagawa nila na doon sila masaya. At ngayon nga sabi nila rito, sa paglilingkod ba namin, ano ang aming makukuha? Saan po sila after? Sa pakinabang, amen. At hindi naman po masama ang mag-expect sa atin pong Diyos. Pero bakit hindi ka muna maglingkod at tingnan mo kung anong pwedeng isukli ng Diyos sa paglilingkod mo? Amen. Sabi nga po niya, pagpapalain niya tayo. Ilalayo niya tayo saan? Sa lahat ng sakit at karamdaman. Walang mababaog sa atin o makukunan. Hindi pa ba sapat na pagpapala po yan, mga kapatid? Amen po ba? Ngayon, kung ayaw daw ninyong maglingkod sa Diyos, ano sabi ni David? Kung ayaw ninyong maglingkod sa Diyos, kanino niyo gustong maglingkod? Sino ang gusto niyong paglingkuran? Mga sabi ng ni David. O ito po sabi, Isaiah 60, verse 12. Ang di maglilingkod ay ibabaksak ko at parurusahan. Ang tindi challenge. Hindi po kasi tayo tinawag ng Diyos for the sake lang na para iligtas tayo mula po sa apoy ng impyerno. Hindi po natatapos doon yung pong gusto ng Diyos na maganap sa buhay ng bawat isa. Ang ine-expect po ng Panginoon ay makita niya na pinaglilingkuran mo siya. Sapagkat doon sa paglilingkod na yon, doon niya lubos na naunawaan at nararamdaman na ikaw ay nagmamahal at doon mo ginagawa yung pasasalamat mo sa kanyang kabutihan. Amen ba mga kapatid? So ine-expect yan na lahat po tayo mga kapatid ay dapat maglingkod. At kapag hindi daw tayo maglilingkod, itong ginamit niya rito, alinmang bansa at kaharian. In general na ito. Pag hindi ka sila naglingkod, ibabaksa ko sila at
parurusahan. Paano niya tayo ibabagsak at parurusahan? O ganito po ay may mga mayayabang. Ayan. Ikaw ay naging palalo. Dahil sa nakatira ka sa muog na ituktok ng bundok, sinasabi mong walang makapagbababa sa'yo. Kahit na kasintaas ng pugad ng agila ang iyong bahay o maging kapantay ng mga bituin, hahatakin kita pababa. Grabe ang Lord. Kasi akala mo untouchable ka. Secure na secure ka doon sa kinalalagyan mo sapagkat walang pwedeng umabot sa'yo. Can you imagine? Kaya nga hindi ho madaling makuha yung mga itlog ng agila eh. Sapagkat kung saan yung pinakamatataas at kung saan yung pinakamahirap, doon po sila nagpupugat. At ikinumpara ito sa bituin. Sino pwedeng umabot ng bituin? So yun ang palagay ng marami po sa atin. Yung security. Wala, untouchable ang taong ito. Hindi na sila pwedeng salingin. Ano sabi ng Panginoon? Dahil sa naging palalo ka, hahatakin kita pababa. Hindi tayo pwede kasing magmalaki sa ating Panginoon. Amen. Tandaan nyo ito. Hindi natin pwedeng pagbalakihan ang Diyos. Sapagkat lagi po tayo ang talo. Kaya nga sabi niya sa Jeremiah chapter 7 verse 19, sa tingin ba ninyo, sa ginagawa ninyo, ako ang sinasaktan nyo? No, ang sinasaktan ninyo ay ang inyong mga sarili. Yun ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. So hahatakin kita pababa. O ano pa mangyayari kung hindi tayo maglilingkod? Deuteronomy, mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Padadala niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa Kanya. Lilipunin niya kayo sa pamamagitan ng sakit, pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, matinding init, tagtuyot, agihap at iba pang sakit sa balat. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. Nakita nyo? Bakit? Yun ang sinabi niya doon sa mga kausap niya ron, sa mga Israelita. Bakit po natin iuugnay sa atin ngayon? Kasi tinawag din tayo ng Diyos. Hindi para nga again maligtas lang. Hindi para maging miyembro lang. Kundi para paglingkuran ang ating Panginoon na siyang namatay sa bawat isa sa atin. Tama ba mga kapatid? Now, i-confirm nga natin. Kasi ayoko po na nagsasalita lang. I-confirm natin. Kalooban ba talaga ng Diyos na lahat tayo ay maglingkod? O eto sabi niya. Nawa, sila ay maglingkod. Sino? Sino? Duktungan niya. Silang kasama ka ba sa lahat? Hanggat araw ay sumisikat, hanggat buhay sumisilang. Ibig sabihin, kapatid, yung po bang araw ay sumisikat pa rin. Yung bang buwan ay minsan na nagpapakita pa rin. So hanggang nakikita raw yan, hindi dapat tumigil tayo sa ating paglilingkod. Yan ang basihan niya. Para huminto ka na ng paglilingkod, yung hindi mo na nakikita ang araw. Yung hindi na sumisikat hindi na sumisikat ang araw, hindi na nagliliwanag ang buwan. That is the time na pwede ka nang huminto ng paglilingkod. Pero hindi mangyayari yung kapatid. So ang buhay natin, buong buhay natin, kasi kahit kailan hindi natin kayang bayaran yung ginawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. At ang ating tanging pasasalamat lang sa Panginoon ay magbalik po ng ating paglilingkod. Ang maganda nga nito, akala mo kasi sa paglilingkod mo, ikaw ang nawawalan. Hindi. Sa paglilingkod mo, ikaw pa rin ang nakikinabang. Hindi kawalan ang maglingkod sa Diyos. Hindi kawalan, mga kapatid, ang sumunod sa atin pong Panginoon. Dahil yan na po ang pangalawa. Okay? Gusto nyo ng ganap na buhay at kasi siya lamang ang iyong paglingkuran. Pangalawa, siya lamang ang ating sundin. Yung buong puso natin siyang sundin. Exodus 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin. Andun ba yung word? Kung gagawin niyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinmang sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Hindi niyo napansin? Bakit po sakit ang laging binabanggit? Kasi kahit mayaman ka, kahit maayos ang iyong pamilya, kahit nasagana ka sa lahat ng bagay, mga kapatid, okay?
kapag meron tayong sakit at karamdaman, iyan po ang magpapahirap sa iyong buhay. Kahit mayaman ka. Nakita niyo yung babae na 12 years na dinudugo, lahat ng kayamanan nun naubos. Lahat ng mga doktor pinuntahan, walang naitulong sa kanya. Ang tangi lang niyang naisip, nung wala na po siyang, she has no other recourse, kundi sabihin lang niya, sana po maabot ko ang laylayan ng Panginoon. Yun lang ang paraan. Pero naubos ang lahat ng kanyang kabuhayan. Bakit? Dahil meron siyang sakit at karamdaman. Kaya dito ang ipinangako ng Diyos, kung maglilingkod daw tayo sa Kanya at susunod tayo ng buong puso, hindi niya tayo padadalhan ng sakit at karamdaman, hindi niya ipararanas sa atin ang sakit na pinadala niya sa Ehipto. Special mention dito yung sakit. Sa 3 teksto ko, hanggang sa huli, makikita nyo, yun pa rin ang babanggitin. Okay? Ngayon, kung hindi naman po natin susundin ang kanyang mga utos, opposite ito. Ito naman po yung mangyayari sa atin. Ngunit kung hindi mo pakikinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin sa aking inuutos sa iyo sa araw na ito, ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Ang lahat ng sumpa. Ito po yun. Deuteronomy 28:60. Ipararanas niya sa inyo ang mga kinatatakutan yung sakit na ipinadala niya sa Ehipto. Hindi na kayo gagaling sa mga sakit na ito. Padadalhan din niya kayo ng iba pang karamdamang hindi nabanggit sa aklat na ito ng kautusan hanggang kayo'y mapuksa. Nakita niyo po mga kapatid, akala po kasi ng mga tao, una, hindi naman nagbibiro ang Panginoon. Lahat ng sinabi niya, it will come to pass. Wala po siyang sinabi na hindi po nagkaroon ng katuparan. At ito po, sinasabi po sa atin, hindi po para takutin ng sino man sa atin, kundi para po i-prepare tayo ng Panginoon sapagkat isa po yung gusto niya na makita sa atin. Alin yun? Yung magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. That is His only goal. Yun lang po ang pangarap ng Panginoon sapagkat yun yung purpose niya. I came to give you life and have it more abundantly. At gusto ng Panginoon magkaroon ito ng fulfillment na makita sa bawat isa ng mga anak niya. At pwede mo nang sabihin na ang buhay ko'y ganap at kasiya-siya. Pero hanggat hindi nangyayari yon, kung ano man ang pwedeng gawin ng Diyos para i-remind tayo dun po sa mga mali na nakikita niya na iyon ang nagsasangay kung bakit hindi natin ma-experience yung blessing na ito, then iyon ang sasabihin ng Diyos. Na kapag hindi ka sumunod, merong kapalit ito. At makikita niyo yan mamaya. Kung gaano raw kasiya, kagalak ang Diyos sa pagpapala. Ito na po pala. Ito na po pala gusto kong sabihin. Ayan Kung gaano kalaki ang kanyang kasiyahan sa pagpapala at pagpapaunlad sa inyo, gayon din kalaki ang kasiyahan niya na pagwasak at pagpuksa sa inyo. Huwag natin pilitin ng Panginoon na gawin yung bagay na hindi niya gustong gawin. Sana ang mangyari po sa atin ay doon sa napakaganda na gusto ng Panginoon na makita. At hindi doon sa pangit na hindi gusto ng Diyos. Kaya lang napilitan ng Diyos na gawin po ito sa atin dahil tayo na rin mismo ang pumili nito. Amen ba mga kapatid? Kung gaano raw kagalak, sabi na, kung gaano kalaki ang kanyang kasiyahan, masaya ba ang Panginoon na pagpalain at taula rin tayo? Masaya. Pero ganun din daw kalaki kapag hindi tayo sumunod. Kaya nasa pagsunod po ang pagpapala. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, nasa pagsunod ang pagpapala. Eto, tingnan nyo kung bakit ko sinabi. Isaiah 48:18. Basahin nyo. Kung sinunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana sunod-sunod. Parang along gumugulong sa dalampasigan. Verse 19. Ang iyong lahi ay magiging sindami sana ng buhangin sa dagat. At tinitiyak kong hindi sila
Binigyan ka ng assurance ng Diyos. Titiyakin ko, hindi sila mapapahamak. Sino? Yung lahi mo, yung pamilya mo. Kung sinunod mo lang ako. Yun po yung question mark doon. If, kung, conditional. Hindi mo nakikita ngayon yung result ng pagsunod mo kasi hindi mo sinusubukan. Kaya wala kang masabi na totoo yung sinasabi ko kasi wala ka pang sinisimulan. Subukan mo munang sumunod. At kapag sumunod ka sa Kanya ng buong puso at tingnan mo kung ano maging result. At kapag nakita mo yung result, sa tagal mo ng pagsunod at wala kang nakitang bunga doon sa pagsunod mo, balikan mo ang Diyos at sabihin mo sa Kanya, Lord, hindi totoo sinasabi mo. Pero challenge kita, kapatid. Kahit kailan, okay? Sa bilang 23, verse 19, ang Diyos ay hindi tulad ng tao na sinungaling. Kapag sinabi niya, ginagawa niya. Kapag ipinangako niya, tinutupad niya. Amen? Amen? 1 King chapter 8 verse 56. Ano sabi ron? Isa man sa sinabit ipinangako niya kay Moses, wala siyang sinira. Lahat ng sinabi niya tinupad. So therefore mga kapatid, mangyayari kung sinunod lang natin. Deuteronomy 11:27. Pagpapalain niya kayo kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos. Ano yung kabila? Ngunit susumpain niya kayo kapag sumamba kayo sa ibang Diyos sa halip na sumunod sa kanyang utos. Ang totoo niya, kaya hindi nga natin masunod ang Panginoon kasi meron tayong ibang sinusunod. Amen? Mapalad pa? Ito, ipapackage ko na sa inyo lahat para makita niyo ang kabuuan ng bunga ng pagsunod. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh may takot. Ang maalab na adhika, ano yung kanyang desire? Sumunod sa kanyang utos. Amen. Kapag ka ito raw ang desire ng isang tao, desire pa lang ang maalab na adhika ay sumunod sa kanyang utos. Tingnan niyo yung promise. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay niya ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan ng asawa, binanggit pati anak, o de pamilya. Package, hindi ba? Buhay mo, hanap buhay mo, pamilya mo, lahat po magkakasama rito. Ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Amen. Hindi ako may sabi niyan. Hindi ako nangangako sa inyo niyan. Hindi ako pwede magsabi sa inyo ng accurate yung sinabi niyo. Hindi. Basihan niyo sinasabi ng salita ng Panginoon. Siya lang po ang pwedeng magsabi sa atin ng tama at totoo. Amen. So nakakadalawa na tayo. Ano yung una? Gusto niyo na magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya? Ano una? Hindi pa tayo lumalayo, hindi na natatandaan. Ano yung una? Siya lang ang ating pangalawa, sumunod tayo sa Kanya ng buong. Okay. Ito yung pangatlo, kapatid. Gusto niyo maranasan talaga? Ito. Maging matulungin kayo. Ulitin natin, ha? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Sino may gusto? Ang Diyos. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Patuloyin sa inyong tahanan na walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama huwag talikdan. At kung magkakagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaon. Gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y lagi sa inyo, ililigtas kayo at iingatan saan mang lugar. Amen. Anong pangako na naman ng Diyos dito kapag ikaw ay matulungin? Gagaling ang iyong sugat sa katawan. So, ibig sabihin, repairing na naman saan? Sa sakit at karamdaman. Amen. Kapag daw tayo matulungin sa kapwa natin, sa mga taong nangangailangan, ulitin ko, pangako niya, gagaling ang sugat natin sa katawan. Sakit na naman po ito. Ito po ang kapalit ng pagtulong natin sa kanila. Kahit mismo daw tayo ay meron ding pinagdaraanan at may pangangailangan. Kasi ito mahirap, kapatid. Pinakamahirap na gawin ng isang tao ay ang tumulong sa pangangailangan ng iba habang siya sa sarili niya ay meron din siyang
pangangailangan. Amen po. Ang maganda dito sa ginawa mo, mga kapatid, na hindi mo inuna ang sarili mo, kundi inuna mo ang ibang tao o kung sino man ang nangangailangan nito. Ang sabi ng Panginoon ito, yung hindi mo nagawa sa sarili mo dahil ginawa mo sa iba, ako naman ang gagawa ng para sa iyo. O, ano pa ang premise? Sa araw na yon, di rin ginayawi ang dalangin nyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung ang nagugutom ay papakainin nyo, tutulungan. Ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong si Yahweh, tumatayo ang Panginoon. At akong si Yahweh, na yung Diyos, ang siyang sa iyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan mo, aking ibibigay at palalakasin ng iyong, pansinin nyo, palakpakan natin ng Diyos, sige. Pansinin nyo, lahat ng kailangan nyo, aking ibibigay. Why? Dahil nagawa mong ibigay sa iba ang pangangailangan nila. Tinulungan mo sila. Bakit palalakasin niya ang iyong katawan? Dahil nais ng Diyos na magamit mo pa yung buhay mo para sa maraming nangangailangan. Amen? Amen po ba? Sige po. Balansehin natin. Tandaan po ninyo ito. Ang pagtulong ay hindi lamang po sa aspeto ng material na bagay. Yun lang buhay ninyo na nagpapalakas sa iba dahil nagiging kalakasan kanila, isa na po itong pagtulong. Yung pong ini-encourage mo sila, kung sila po ay nangihina at nawawalan po ng pag-asa, isa na rin pong klase ng pagtulong ito. Maraming mukha ng pagtulong, basta ang mahalaga sa buhay mo ay nakakatulong ka. Iyan po ang gusto ng ating Panginoon. Amen. So ulitin natin, siya lang ang iyong paglingkuran, siya lang ang iyong sundin, at maging matulungin ka. Kapatid, yung promise ng Diyos na ang buhay mo ay magiging ganap at kasiyasiya, yan ang mangyayari po sa iyo. Amen. Yan ang sekreto, konklusyon. Yan po ang sekreto ng buhay. Kung gusto po natin na maranasan yung ipinangako sa atin ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos.